Sa ating paksang ito, inaalam po natin ang klase ng mag-asawa na kinikilala ng Diyos. Nanggaling po ito dun sa tanong nung minsang isang kaibigan sa gawi rito. Na kung yun daw ba asawa niya, paano raw ba niya malalaman kung yun bigay ng Diyos sa kanya. Napag-aralan po kasi natin yung mabait na asawa, bigay ng Diyos. Ang nakakasumpong ng asawa, pakibasa mo nga yan. Sino mang lalaking nakakasumpong ng asawa ay nakasumpong ng mabuting bagay at nagtatamo ng lingap ng Panginoon. Sino man ang wikang lalaking nakakasumpong ng asawa ay nakakasumpong ng mabuting bagay at nagtatamo ng lingap ng Panginoon. Ngayon, yung palang babae, nasumpungan ng lalaki, lingap ng Diyos pala yun at mabuting bagay. Sinong babae? Lahat ba ng babae? Pakinggan nyo, 19:14 ng Kawikaan. Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Wealth, riches, are inheritance of the fathers, but a prudent wife is from the Lord, sabi sa Biblia. Ang mabait na asawang babae ay galing sa Panginoon. Kaya doon nagumpisa yung ating pag-aaral, galing sa Diyos ba yung asawa niya? Ngayon napag-aralan na natin kung paano magiging sa Diyos ang isang babae. Alamin naman natin kung may utos sa babaeng magpasakop, sinong lalaki naman ang nararapat niyang pagpasakupan at bakit mayroong ganon? Lalaki sasakop sa babae. Why? Ano ba ibig sabihin nun sa Biblia? Umpisahan na po natin. Agad nating itanong, sinong lalaki ang nararapat pagpasakupan ng isang babae kung siya'y pasasakop para siya maligtas? Pakinggan niyo po sa isang talata ng Efeso Kapitulo 5, versikulo 23 at kay Sislus naman yung unang Korinto 10, versikulo 3. Ganito po ang sinasabi sa mga talatang nabanggit. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Ang lalaki ang wika, pangulo ng kanyang asawa. Sinong lalaki? Gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Kaya kung lalaki ang pagpapasakupan ng isang babae, sinong babae? O sinong lalaki ang mayroong poder na sumakop sa isang babae na gustong maging dapat sa Diyos? Maliwanag o sagot ng Biblia, yung lalaking gaya ni Kristo. Meron mo ba lalaki hindi gaya ni Kristo? Of course, marami. Meron lalaki, 8:44 ng Juan. Ganito po ang sabi ni Jesus. Kayo'y sa inyong amang diablo. Ayun, meron ng lalaki, anak ng demonyo. Magalit po kayo't matuwa sa akin, nasa Biblia yun Kayo'y sa inyong amang diablo. Sa palagay nyo, si pinanguna na ni-rape yung kanyang 4 na anak na babae. Sa Diyos ba yun? Ayan. Siguro walang magsasabi sa inyo, kung matino isip natin, nasa Diyos yun. Bagaman siya ay pastor ng Baptist yata. Pastor siya. Pero yung palang kanyang 4 na anak, mula sa edad 3, pinagsasamantalahan na niya. Kaya, maliwanag na pruweba yun, meron lalaki hindi sa Diyos. Ngayon dapat sa relihiyon, kung gusto mong makatiyak na maligtas, humanap ka ng mabuti. Kasi, hindi na po palasak ang mabuti ngayon. Nowadays, good or things that are good is not very common. What is common in our days are things contrary to goodness. Yung mga kabaligtaran ng katotohanan, yun ang common ngayon. Yun ang nakakarami. Yun ang nasa malaking majority. Yung mga mapang-api, yung mga ligaw, yung mga mali ang katwiran, yung mga mapagsamantala, yun ang mas marami sa ating lipunan. Ngayon, kung ang pag-uusap ay lalaki, sinong lalaki yung pagpapasakupan ng isang babae kung ikaw ay babaeng sa Diyos, yung kagaya ni Kristo. Sino pong lalaki yon? Pakinggan nyo sa unang Korinto 10,
11:3. 11:3. Datapwat ibig ko na inyong maalaman na ang pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalaki, at ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Tingnan ninyo, pinakikita yung relasyon ng mag-asawa sa talatang ito, no? Ang Diyos, pangulo ni Kristo. Yung lalaki, pangulo niya si Kristo. At yung babae, pangulo niya yung lalaki. Makikita nyo ron yung mga authority. Ang tawag doon yung kumbaga sa ladder, ladder of authority. Merong mataas, may pangalawa, may pangatlo, at may pang-apat. Gusto kong ipapansin sa inyo, mga kapatid, ang isang bagay na mahalaga. Ang lalaki, pang-ulo ng babae. Sinong lalaki yung pang-ulo ng babae? Si Kristo naman ang pang-ulo ng lalaki. At ang Diyos naman ang pang-ulo ni Kristo. Kaya, sunod-sunod po ang bahagdan ng karapatan ng pagiging susundin o otoridad sa pagkakilalang Kristiyano. Pang-ulo ang Diyos, pang-ulo siya ni Kristo. Si Kristo, pang-ulo niya ang Diyos. Yung babae, yung lalaki, pang-ulo niya si Kristo, at yung babae, pang-ulo niya naman ang lalaki. Kaya, kung titignan natin, Diyos, Kristo, lalaki, babae. Sinong lalaki ang dararapat mangulo sa isang babae? Natural, yung lalaking pinangunguluhan ni Kristo at pinangunguluhan ng Diyos. Pero pag ang isang lalaki wala sa sakop ng pangungulo ni Kristo, anong klaseng lalaki yon? Pakinggan nyo sa 63, ganito ating mababasa sa 19 ni Isaias. Kami ay naging gaya ng hindi mga pinagpunuan kailanman, gaya ng hindi nangatawag sa iyong pangalan. Sa hula po, mayroong mga taong naging gaya ng hindi pinagpunuan kailanman. Anong klaseng mga tao yung hindi napagpunuan na yung kailanman? Sa 59:11. Kaming lahat ay nagsisiungol na parang mga oso, at lubhang dumadaing na parang mga kalapati. Kami nagsisihanap ng kahatulan, ngunit wala, ng kaligtasan, ngunit malayo sa amin. Yan ho ang mga taong malayo sa kaligtasan, malayo sa kahatulan, yung mga taong gaya ng hindi pinagpunuan. Bagay, sabi nga rin sa pasyong Katoliko, no? Di ba, yung pasyon, binabasa naman yung pagmahal na araw. Alam nyo naman, bulgar na bulgar yung pasyon na yon. Sa mga probinsya nga, mayroon pa mga inuman sa tabi ng basahan eh. Kaya popular na popular yung pagbasa ng pasyon. Sabi sa pasyon, sapagkat pastor kang tunay, nitong mundong kabilugan, ang obehang sino pa man, kung di masok sa bakuran, ay di mo na sasakupan. Ayun. Kaya, ang sino man na hindi mapapasok sa bakuran, ang sabi ng pasyon, hindi mo nasasakupan. Meaning, meron talagang lalaking nasasakop ni Kristo at merong mga lalaking hindi naman nasasakop ni Kristo. Ayan. Ngayon, kung ang isang babae sa Diyos at mag-aasawa ka, hahanap ka ng presidente mo, kailangan yung presidenteng hahanapin mo, yung sa Diyos din. Dahil pagka ang kinuha mong mapapangasaway, lalaki namang malaimpakto, ikaw ang kawawa. Sa Diyos ka na, magiging sa demonyo ka pa. Hindi ho mahirap mangyari yung ikaw sa Diyos matangay ka ng kasamaan. Si Eva at si Adan parehon sa Diyos yan ng pasimula pero natangay ng kasamaan. Kaya kung ako ang isang babae, halimbawa, bago ko tumango at bago ko isuko ang bataan, titiyakin ko muna, ikaw maka-Diyos. Baka ikaw makakaibigan, makabarkada, makalasing. Naku, unang-unang wag niyong mapangasaway lasenggo. Napakahirap pong baguhin ng lasenggo, mga kababayan. Sa karanasan ko sa relihiyon, isa sa pinakamahirap baguhin tao, lasenggo.
Huwag naman ho magagalit yung mga lasenggo rito. Meron naman paraan para magbago, pero mahirap nga pong magbago pagka lasenggo talaga. Ba't napakahirap baguhin ng laseng? Yung sigarilyo, nababago yun eh. Wala namang kwenta yung sigarilyo na yun eh. Nababago yun, pero yung laseng, yung alak, sunog na baga, umiinom pa ng alak eh. Pinagbabawalan ng doktoret, toma pa ng toma eh. Wala nang pambili. Nangungutang pa sa tindahan ni Aling Petra, makaraos lang siya. Ba't ganun ano? Yung magsusugal, akala nyo, alin ang mas masama sa sugal at sa laseng? Mas masama ho ang laseng. Ang sugal, nagnanakaw lang pagka walang puhunan. Ang lasing, pumapatay pag lasing na. Pinatutunayan ko lang sa inyo, meron lalaki talagang hindi sa Diyos. At kawaawa po ang isang babae na magpapasakop dun sa isang lalaking hindi sa Diyos. Kailangan masunod yung paraan ng Diyos. Ang Diyos ang pangulo ni Kristo, si Kristo ang pangulo ng lalaki, at ang lalaki ang pangulo ng babae. Ayan, yan po ang dapat masunod. Yan ang track of salvation. Yan ang paraan para tayo maging dapat sa Diyos. Ngayon, yung mag-asawa, no? Lalaki ang pangulo, no? Kung ang lalaki pangulo, siyempre ang babae ang subject. Hindi po ba mga kababayan, ano? Lalaki ang head, ang babae ay ano? Siyempre, ang babaeng nasa ilalim. Ngayon, kung kukunin natin yung aral na yan, bawal po sa Biblia yung ano yung under desire. Sino po sa inyo ang under desire? Delikado ho kayo, mga kababayan. At yung nang a-under na babae, binabaliktad mo yung katalagahan ng Diyos nun. Ang gusto ng Diyos, ang pangulo si Adan, hindi si Eva. Tingnan ninyo, nang magsariling kalooban si Eva, wala kasi si Adan, tinukso siya nung ahas. Hindi niya inintay si Adan bago siya nagdesisyon. Hindi niya sinangguni si Adan na kanyang presidente, nagsarili siyang kalooban, kaya nadaya ang babae dahil hindi napasakop sa kanyang asawang si Adan. At dahil doon, pati si Adan na kanyang pangulo'y naidamay ng kanyang pagsalangsa. Kaya po makikita nyo mga kababayan, may mga depekto na nangyari sa ating lahing tao. Kaya ang Diyos naglagay siya ng mga aralin sa Biblia para maging isang matagumpay na pagsasama ang mag-asawa. Alam nyo, ewan ko kung hindi kayo kukumporme sa akin. Ano? Ang pinaka-impyerno sa buhay, asawa. Maghanap kayo ng impyerno sa mundo, yung pag-aasawa. Yung sasabihin na, lalagay sa tahimik, hindi ho tahimik yan. Gulo yan. Buntalan yan pag hindi nagkaintindihan. Dimandahan pa nga yan eh. Batuhan ng kawali, sando, kaldero, kutsaron, pinggan. Ay, batuhan yan. Nakita ko kasi, tanda ko ng may puti na akong bigote. No? Nakita ko na, kahit pagkabait-bait ng isang lalaki, pag ang napangasawa ay masamang klase ng babae, maidadama yon. Pagkabait-bait naman ng isang babae, pag ang lalaki, pagka napangasawa ay masamang babae, naidadama yon. Nahahawa eh. Pakinggan nyo sa isang talata ng Kawikaan. Ganito ating mababasa. Huwag kang makipagkaibigan sa taong magagalitin. Bakit? Baka ka matuto ng kanyang mga lakad. Huwag ka ikang makikipagkaibigan sa taong magagalitin. Baka matuto ka ng lakad niya, sabi ng Diyos. Kaibigan lang yun, ano? Ayaw ng Diyos makipagkaibigan ka pag ang tao magagalitin. Lalo na siguro kung mag-aasawa ka sa magagalitin. Ano? Kaya nga kung minalas-malas ka't nakapag-asawa ka na ng magagalitin, ano ang sabi ng Diyos? Pakinggan nyo sa Kawikaan. Lalong maigi ang tumahan sa sulok ng bubungan kaysa palatalong babae sa maluwang na bahay. Ayun, mas mabuti pa, tumahan ka na doon sa sulok ng bubungan kaysa maluwang ang bahay mo. May kasama ka namang palatalong babae, yung babaeng walang tigil ng yung bang parang girera, yung ganun yun yung sinasabi na yun Palatalong babae. Mas mabuti pang mamundo ka na siguro, pakinggan nyo. Lalong maigi ang tumahan sa ilang nalupain kaysa makisama sa palatalo at magagaliting babae. Ayun.
Mabuti pang tumahang ka sa ilang na lupain kaysa makisama ka sa isang babaeng palatalo at magagalitin. Kaya alam nyo, yung pagsasama ng mag-asawa, napakahalaga ho sa Diyos niyan, mga kababayan. Kaya naglalagay ang Diyos ng mga palatuntunan para yung mag-asawa, huwag mapahamak kasi ang pinakamalaking impyerno sa mundo, yung buhay may asawa. Mas marami hong mapupuntang sa impyerno na mag-asawa kaysa sa mga dalagat binata. Pakinggan nyo sa unang Korintos 7, versikulo 32 hanggang 35, ganito ating mababasa. Tatapwat ang ibig ko ay mawalan kayo ng kabalisahan. Ang walang asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng Panginoon, kung paanong makalulugod sa Panginoon. Ngunit ang may asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng sanglibutan, kung paanong makalulugod sa kanyang asawa, at nagkakabahagi ang isipan. Gayon din naman, ang babaeng walang asawa at ang dalaga ay nagsusumakit sa mga bagay ng Panginoon upang siya'y maging banal sa katawan at sa espiritu man. Kita nyo yung mga walang asawa, yung mga dalaga, nagsusumakit ka sa bagay ng Panginoon para maging banal sa katawan, banal pa sa espiritu. Eh, pag may asawa na malaswa na yung katawan. Wala na. Masama na rin kung tumingin. Ang babae, pagka kuminsan nagkaroon na ng karanasan, nagiging mahalay, gusto lahat ng lalaki matikman, ganun. Babae, lalaki rin naman ganun. May lalaking mahalay, gusto naman lahat ng babaeng dumaan Parang lilingkising cobra kung tignan yung binti ng babae o kaya yung itaas ng babae. Meron nung ganong, baka sabihin nyo wala sa Biblia. Nasa 2 Pedro 2, ganito po ang ating mababasa. Na may mga matang puspos ng pangangalon niya. Merong mag-asawa, ang mga mata puspos ng pangangalon niya. Mata pa lang, kalonyero na. Bakit? Meron ganun mag-asawa, masama ang mata Ang lalaki at babae, pag nakapag-asawa, sumasama ang mata Hindi ba kagaya ng mga bata, magkita-kita sila, hubot-hubad, walang kwenta sa bata, lalaro nga, tulo, uhog at laway. Nakahubad silang pareho. Pero pag may asawa na, nagkaroon na ng karanasan ng tao, may kahalayan ng daladala sa isip, ayun, pangit na. Pero yung dalaga sabi ng Biblia, nagsusumakit sa bagay ng Panginoon kung paanong makakalugod sa Panginoon at magiging banal sa katawan at sa espiritu man. Mas magandang mag-isip yung dalagat binatang walang karanasan sa buhay. Walang mahalay masyado. Pero pag may asawa na, mahalay na. Kaya alam nyo, mas maraming mapupuntang may asawa sa impyerno pag hindi natuto ng aral ng Diyos. Pero, ang langit po ay para sa lahat. Wala namang pinipigilang pumunta sa langit kung susunod tayo sa aral ng Diyos. Ngayon, bilang mag-asawa, nakakita ho tayo ng isang katotohanan sa Biblia. Pag-ingatan nyo. Lalaki ang pangulo, si babae ang subject. Sasakop si lalaki, pasasakop naman si babae. Bakit ganun? Ano bang relasyon ang gustong i-establish ng Diyos sa mag-asawa? Bakit? Meron bang mga bagay na dapat talagang ang lalaki nakaungos? O kagaya ng family code na ginawa ngayon na pantay na ang karapatan ng lalaki at babae? At pwede nang mamili si babae kung ang gagamitin niya yung kanyang apelyido sa pagkadalaga o yung apelyido ng mister niya. Meron na hong option na ganun. You can retain your maiden surname. Ngayon. At sa marami pong bansa ngayon, yun matagal na nilang ginagawa. Pantay na ang rights ng lalaki at babae. Pero kung ang pag-uusap yung pananampalatayang Kristiyanong itinuro ng gurong galing sa langit na si Kristo. Ano bang relasyon ng gusto ng Diyos na maging mabuo sa pagsasama ng lalaki at babae na hindi magkaano-ano, hindi magkamag-anak, hindi magkapatid, hindi magkaano-ano yung mag-asawa Hindi naman nagkita yan nung bata pa sila. Siguro, nagkakita lang sila nung matanda na, tapos na-love at first sight. Kaya na primera amor. Wala man silang acquaintance pa
alauna nang tayo'y magkakilala. Ano yun? Alas 12 niligawan kita, alas 3 sumagot ka na, alas 4. Alas 5 yata, buntis na eh. Oh, merong ganun ngayon eh. Ha? Yung ano nga yun, di ko lang kasi matandaan yung kanta na yun eh. Ano? Ganon. Biro mo, kakasamahin mo habang buhay. Kung susunod ka sa Diyos, habang buhay mo kakasamahin eh. Ngayon lang, umuo ka na. Hindi mo man lang natignan kung anong family background yan. Baka yan eh, merong sakit na nakakahaw, baka may AIDS. Oh. Baka yan eh, may hepatitis ABC. Oh. Baka yan eh, mayroong masamang record sa kanilang pamilya na ang record niya eh, pamilya sila nang nasisiraan ng bait. Biro mo yung magkakaanak ka ng luko-luko balang araw. Kaya yung pag-aasawa, delikado ho yan eh. Kung hindi mo nga papakita sa mga tao ang background, mahirap na lang ho, baka naman sabihin, nagtuturo tayo ng pagtatangi sa tao, no? Pero, precisely, you have to examine first. Kasi, pakikisamahan mo, biro mo, pinag-aral ka ng nanay mo, kung babae ka. Bata ka, talagang niayaw kang padapuan sa kalabaw. Ay, oo, sa langaw. Niaayaw ka ng nanay mo na nalalabas kang walang panty nung ikaw eh, batang maliit na babae. Iningatan ka ng nanay mo. Hindi naman dumating yung lalaki na yun na nung ikaw eh, 2 taon eh, eto ho ang abuli ko sa anak nyo, paglaki ho, gusto kong mapangasawa, abuli ko ho ito pambili ng gatas. Wala naman, hindi man lang umambag ng pambili ng tiki-tiki sa'yo yun. Ngayon, ikaw ay lumaki na pinag-aral ka ng ina mo'y nakatapos kay. Nung makatapos kay, makikisama ka ngayon gagawin kang labandera, alila, punching bag, lahat na gagawin sa'yo. Hindi ka ba nahahabag sa sarili mo noon at sa magulang mo na nagpaaral sa'yo, nagpalaki sa'yo, nagmahal sa'yo, mapupunta ka lang sa isang lalaking demonyito. Di ba, mga kababayan? Napakasawim kapalaran mo naman. Gayon din naman kung lalaki ka. Mapupunta ka lang pala sa isang babaeng na pagtalikod mo, may kapalit ka agad na iba. Paano yun? Biro mo, buot-buot mo sa Saudi, di 8 hollow block. Hindi mo nga mahabuhat sa laki. Siya naman bumili ng kama galing sa sweldo mo, ang katabi niya, ibang lalaki. Anong klaseng babae natagpuan mo sa buhay? Di ba naman napakalaking pangit na kapalaran? Kaya kung hindi ka nagsusuri, di mo alam ang para-paraan ng Diyos, mapahama ka. Kaya po, alamin natin mga kababayan, mga kapatid, total, andito na rin lang kayong mag-asawa, ano bang relasyon ang gustong i-establish ng Diyos? Ba't may batas pa sa lalaki, may batas sa babae? Ano yung mga batas na yan? Saan papunta yan? Ano ang pinagkakahulugan ng Diyos diyan sa pagsasama ng lalaki at babae na hindi magkamag-anak, hindi magkakilala, hindi magkaano-ano? Pakinggan nyo sa isang talata ng Efeso Kapitulo 5, ganito ating mababasa sa versikulo 30. Ito po ang nakasulat. Sapagkat tayo ay mga sangkap ng kanyang katawan. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Tuloy. Ang hiwagang ito ay dakila. Tatapwat, sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. Nagsasalita ng isang hiwaga si San Pablo sa talata. Sabi niya, iiwan ng lalaki ang ama at ang kanyang ina at makikisama sa kanyang asawa. At ang dalaway magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila. Ang sinasabi ko yung ukol kay Kristo at sa iglesia, ang wika ni San Pablo. Alam nyo pala, si Kristo at ang iglesia may relasyon. Si Kristo po ang pangulo, ang iglesia ang kanyang katawan. Pakinggan nyo, 1:22 hanggang 23. At ang lahat ng mga bagay
ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa Oo. at siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia na siyang katawan niya. Kita nyo? Inilalarawan ng iglesia, yung samahan ng mananampalataya, yung iglesia, yung mga group of believers, inilalarawan po yun sa katawan. Na ang pangulo, ang pinakaulo ay si Kristo. Katunayan sa Colosas 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Siya ang wika, si Kristo ang ulo ng katawan sa makatwid bagay na iglesia. Pinagsama ng Diyos, pinaglapat si Kristo tang iglesia para makabuo ng isang bagong tao. Tandaan niyo po yon. Isang bagong tao. Si Kristo, pinagsama niya ang iglesia at si Kristo para bumuo ng isang taong bago. Bakit ho't bumubuo ng isang taong bago ang Diyos? Kasi yung unang taong ginawa ng Diyos, failure. It's a failure. Oh. Nag-backslide si Adan, lumabag sa Diyos. Therefore, by the power of God, gumagawa siya ng isang taong bago. Pakinggan niyo sa Efeso 2, versikulo 14. Sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa, at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Kaya, nakita niyo yung sinasabing Corpus Christi, katawan ni Kristo. Yun ho, kalipunan ng mga tao. Mga mananampalataya. Yun, ipinalalagay na Corpus Christi, katawan ni Kristo. Si Kristo, ulo. Pag pinagsama mo yung dalawa, nakagawa ang Diyos ng isang taong bago. Ngayon, sa mag-asawa, mga kapatid, inihalin tulad ang pagsasama ng mag-asawa sa pagsasama ni Kristo at ng Iglesia. Alam niyo bang sa mag-asawa ay gumagawa ang Diyos ng isang entity? Isang bagong institusyon. Isang bagong tao. Kaya yung pagsasama ng mag-asawa, kung di nila naintindihan ang layo ng Diyos, bigo eh. Bakit ho? Dapat kayong magsasama, maging isa kayo sa Diyos. Maging isa. Isang Isang bagong tao. Yung lalaki at yung babae gagawang parang isa with a definite goal and purpose in life. Ang pag-aasawa po ay paggawa ng Diyos sa isang lalaki at sa isang babaeng maging isa. Kasi hindi naman sila talaga iisa eh. Iisa ba sila? Hindi naman eh. 1 plus 1 equals siyempre, bilang ng tao pinag-uusapan natin, 1 plus 1 equals 2. Ang pag-aasawa po ay paggawa ng Diyos sa isang lalaki at sa isang babaeng maging isa. Kasi hindi naman sila talaga iisa eh. Iisa ba sila? Hindi naman eh. 1 plus 1 equals 2. Di ba? 1 plus 1 equals 2. Bakit iisa? Kasi gumagawa ang Diyos ng isang taong bago sa pamamagitan ni Kristo at ng Iglesia. Yung pagsasama ng lalaki at babae inihalin tulad sa pagsasama ni Kristo at ng Iglesia. Kaya sa pamamagitan ng pag-aasawa, gumagawa ang Diyos ng isang bagong entity. At ito ay ang lalaki at babaeng pinag-isa niya sa pamamagitan ng kanyang mga batas. Ang tanong ko sa inyo, mga kapatid, na mag-asawa ngayong gabi, kayo ba ng asawa nyo magkaisa? O lagi kayong magkakontra? Kabahan kayo? Bakit ho? Abe, gusto nung isa'y malata, ang gusto naman nung isa'y maligat. Ha? Ang gusto nung isa'y matigas-tigas, ang gusto naman ng isa'y kailambot-lambot. Oh. Ha? Ang gusto nung isa maanghang, ayaw naman nung isa nung maanghang. Gusto nung isa matamis, yung isa naman gusto yung matamis at mapait. Oh, mahirap po yan. Alam nyo, pag nag-asawa na kayo, dapat you have to subject yourself to each other. Magkaisa kayo.
hindi baling ayaw mo ng paksiw nung binata ka, pero pag nag-asawa ka, paborito ng misis mo paksiw, magtiis kang kumain ng paksiw, ba? Hindi pwede yan kung haharap ka sa pag-aasawa. Kung gusto mong maligtas. Ngayon, kung ayaw mong maligtas at gusto mong maimpyerno, bahala kayo. Magbunta lang kayo araw-gabi, no, pakialam ko sa inyo. Pero, kung kayo gusto nyong maligtas at makarating sa kaharian ng langit, makaligtas sa lahat ng kapahamakang hinaharap na sangkatauhan, may isang mensaheng gusto kong iparating sa inyong mula sa Diyos. Ang nag-aasawa o ang mag-asawa ay isang entity. Nobody can separate you from each other. Iisa kayo Pakinggan nyo sa isang talata ng Mateo 19, versikulo 5 hanggang 6. At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, tuloy, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Meron bang paraan para maghiwalay pa kayo kung kayo pinagsama ng Diyos? Wala na. Hindi na pwede. Patay na yung identity. Yung isang tao mamamatay pag inalis mo ulo sa katawan. Ang mag-asawa, pagka pinaghiwalay mo, parang you beheaded that entity, that person. Ayan ang dapat yung maintindihan. Kaya miski sa batas ng tao, kinikilala rin nila, hindi lang nila pinapaliwanag Di ba sa batas ng tao, kinikilala rin magkaisa yung mag-asawa? Sometimes, the missus can sign in behalf of the mister, and the mister can sign in behalf of the missus. And it can be legal. Minsan, kinikilala ng batas na kaya nga pag maghihiwalay, may tinatawag na conjugal property, pinaghahati yun O, di ba? Kasi talagang dapat magkaisa lang sila ngayon, pinayagan mong hipaghiwalayin kayo. Pinagsama mo, sabi mo, sa Diyos kayo, pinagsama mo yung lalaki at babae, kinasal mo. Mamayang konti, ikaw ding nagsama, ikaw din ang magpapahiwalay. Ang pinagsama ng Diyos, hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Huwag papaghiwalayin ng tao. Kaya maselan po yan Kaya, kung naiintindihan mo yung batas ng pag-aasawa, hindi ka basta-basta tatango. Bakit? I now pronounce you man and wife. Sabi ng pastor. Do you accept Tricia to be your legally wedded wife? Yes, I do. Makangiti pa O how about you, Trixia? Do you accept Mary to be your legally wedded husband? Yes. O, kiss the bride. May halikan pa rin Tapos tatalian pa ng kordon yan may kordon yung ginagano sa buti, hindi nabibiktima Tapos, nakabasa kasi ng tali, kumuha ng kordon. Ano ba yung tali? Basa nga tayo kung ano yung tali. Ba't ginawang kordon? Basa. Sapagkat ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa. Ang panali, utos. Hindi kordon. Ang babaeng may asawa, itinali ng kautusan sa asawa. Ang nagtatali sa inyo, yung binding tie, yung utos na para sa inyong dalawa. Yun ang magbibidikit sa inyo ng mahigpit. Di kayo pwedeng paghiwalayin. Ang pinagsama ng Diyos, hindi narapat paghiwalayin ng tao. Ngayon ang daing diborsyo, legal separation. Kaya kung naiintindihan mo sana yung batas, bago ka tumango, talagang handa ko na bang tiisin ang kanyang kilikili power? Tatanong mo muna yon. Medyo bago ka tumango tsetsempuhan mo yung hindi lagi lang dadalaw sa'yo. Siyempre, nakabisti yun, Tsetsempuhan mo rin yun, nagtatrabaho siya, yung pawis na pawis. Gaganong-ganong ka. Baka mamaya, nakakadalawang taon pa lang, iiwanan mo na at di ka makatiis sa kilikili power, O kaya, sa kanyang bunganga na mabahoy nga. Siyempre, baka mamaya, may buni yan, hindi mo, pag natuklasan may buni, ma-turn off ka na, di ba? Pagtango mo, at ikaw talagang, yes, I do. Pag sinabi mong I do, you do. Baka mamaya, I do, tapos hindi naman. Ganon. Ayan ang mag-asawa. Kasi, bibiguin mo ang Diyos. Bibiguin mo ang Diyos for the next time, for the third, for the fourth, for the fifth. Gumawa siya ng tao, nabigo siya, lumabag.
Kaya gumagawa siya ng panibagong entity in life. Magpapatibay sa buhay na ipinagkaloob niya yung pagsasama ng mag-asawa. Magiging instrument of procreation. Isang entity yan na magbubunga ng pagmamahal, pagmamalasakit, pag-aaruga. Kakatawan sila sa mga tagapag-alaga ng Diyos sa darating na henerasyon. Kung hindi maiingatang intak yan, maraing mapapabayaan. Biro mo, 16 ang anak nyo, maghihiwalay kayo. Saan mo dadalhin yun? Meron kasi mag-asawa, 18 anak, 24, ganun. Yun, siguro talagang nagmamahalan yun. Makaka-24 ba yun? Kung hindi nga naman nagmamahalan, ano? Ngayon, mag-asawa hindi pa nakakaisang anak naghihiwalay na Naglilihi pa lang yung babae, nilayasan ng lalaki. Hindi na magkaintindihan Kala ko ba naman wari ko ba, sabi nila, pag-ibig ko sa'yo'y langit ang kapantay, sayang at hindi mo nalaman na ang aking pag-ibig. Lagpas pa sa langit. Hindi ba? Ganun ang ibig niya imply isipin mo, sabi ng Biblia, ang pronouncement ng Diyos, yung pinagsama ng Diyos, di narapag-iwalay ng tao. Kaya, mga babaeng dalaga, binata, bago kayo sumubo dyan, intindihin nyo muna na kung gusto nyong maligtas, pagpasok nyo riyan, walang hiwalayan. To love and to cherish, in sickness and in health, for better, for poorer, for richer, for poorer, in better, for better, for worse, until death do you part. Ayan. Yan ang pinag-uusapan dyan. Yan ang karir na ang retirement, kamatayan. Paniwala kayo ron? You can just sign your letter of retirement when you are ganon. Yun lang. Hindi po pwedeng bago yun magre-retire ka. Hindi. Kahit na kayo pareho ng matanda. Leng, halika na, dali-dalian mo. Napakasarap panoorin ng dalawang matanda yung pala yung mag-asawa yun O, kita mo na. Sana maging dapat sila. Yung nagtiis na for better, for poorer, may sweldo't wala. May sakit yung asawa niya, di niya iniiwan yun. Nasa abroad, di siya nakikipaglandian sa ibang lalaki. Ayun. Sana panalangin ko maligtas kayo. Dahil napakahirap magawa ng isang babaeng wala ang asawa'y tapat siya sa kanyang asawa. Ganon din naman si lalaki. Sana maligtas yung ganong mag-asawa. Nakita nila ang layunin ng Diyos, kaya sila pinagsama o pinagtakpo ng tadhana. O kaya, wag kayo basta susubo sa pag-aasawa, mga dalagat binata. Mag-isip muna kayo. Kaya mo bang tiisin yung kanyang kilikili power? Gawin mo, pag naamoy mo na yung, gawin mo parang amoy pabango. Talagang ang bango-bango mo. Ngayon. Yun, titiisin mo ngayon yun. Hindi pwedeng hindi. Ikaw ang shock absorber. Nagalit yung asawa mo sa opisina pagdating. Di, kumain ka na. Huwag ka nga makadirdir dyan, Mahinta ulo ko. Napaganon yung babae. Aalalahanin mo. May kadil na ibang tao yon. Ikaw ang shock absorber. Ang mahal ko naman init naman ang ulo mo. Punasan mo na ng tuwalya. Himasin mo na. Kumuha ka ng baby oil. Yun ang masahihin. Ayun. Para pababain mo ang presyon. Ganyan ho mag-asawa Alam nyo, yan ang ating pag-aaralan. Para manatiling yung dalaway magkatali, iisa, ano ang gagawin nyo? Yung iba, hindi ginagawa yung dapat gawin Eto isa. Pakinggan nyo, sa unang Korinto 7, versikulo 1, 2 na, 3 na kaya. Ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya'y nararapat. Ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya'y nararapat. Teka kayo Sino naghahanap buhay? Karaniwan si lalaki. Sino sumusweldo?
Kanino bibigay? Ha? Ang bilis niyo sumagot, ano? Ha? Sabi sa Biblia, ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya'y nararapat. Siyempre, siya ang tagalaban ng damit mo. Ha? Tagapunas ng pawis mo. Pag malaki natiyan mo, siya pa rin ang tagasuot ng medyas mo, yung misis mo. Pag mainit ang ulo mo, siya pa rin ang punching bag mo. Siya pa ang housemaid mo. Siya pa labandera mo. Ha? Siya pa ang iyong palipasan ng sama ng loob. O, di ba? Pagkatapos, sumweldo ka sa nanay mo inintrego. Ano ka, mama's boy? Wala sa Biblia yon. Ang nasa Biblia, ibibigay ni lalaki kay babae ang sa kanya'y nararapat. Ano nararapat sa babae? Shelter. Kung ako naman ng babae, ibon lang bago man ligaw yung ibon gagawa muna ng pugad Di ba kaya nga ang tawag natin dun sa Tagalog naniningalang pugad na. Oh. Di ba? May ibon, napakaganda ng halimbawang kagaya ng kalapate. Bago man ligaw yon, hakot muna ng hakot ng dayami yon. Ngayon, pagka yung meron na siyang magandang lugar sa isang punot, napakaganda na at meron ng nest, manliligaw na yon, tataas na yung kanyang palang, mang-aakit na ng babae. At least, bago ka man ligaw, maggawa ka muna ng bahay, o kaya maghanda ka muna ng pang-upa, kahit sa introsuelo lang. Hindi magliligaw. Paano ikaw kung halimbawa magtatanan tayo ngayong gabi, saan tayo tutuloy? Bahala na. May pera ka ba? Pamasakin lang. Hanggang saan kayo aabot? Sa ilalim ng tulay ng Quiapo ang baksak niya. Paano mo ngayon susundin lahat yung pangako mo sa asawa mo na, ikaw mamahalin ko. Akin ikang itatangi ka sa abang panahon. Gagawin kita reyna ng aking tahanan. Hindi kita paglalabahin, hindi kita paglulutuin, hindi kita papagurin. Totoo naman pala pangako, hindi paglalabahin dahil walang lalaban. Isa damit hindi daw papaglutuin kasi walang isasaing. Kaya ganon. Dahan-dahan mga kabataan. Bago nyo isipin yan. Kung mag-aasawa kayo, gawin nyo ganito. Yun ang huling bagay na isipin ninyo sa buhay nyo. Yun ang pinakahuli na dapat nyo isipin. Unang-una, ang anak may obligasyon sa magulang. Sinasabi sa Biblia, bumasa tayo ng isa. Pakinggan nyo sa isang talata, hindi ko mo ikaw anak, lumaki ka na, matatag na tindig mo, dadabog-dabog ka na sa magulang mo, at ngayon parang mas malakas ka pang sumigaw sa magulang mo. Hindi gano'n, hindi ko mo malaki ka na, ganyan ka na, may obligasyon ka sa magulang. Pakinggan nyo. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina, na siyang unang utos na may pangako, upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Tingnan ninyo. Ang anak may obligasyon sa magulang. Hindi pa lang natin pag-aaralan yan ngayon. Pero, isa sa mga dapat lingunin ng anak, bago ka mag-isip ng mag-asawa, may obligasyon ka muna sa Diyos. May obligasyon ka rin sa magulang mo. Hindi mo pa nagagawa yun sa Diyos. Hindi mo pa nagagawa yun sa magulang mo, mag-aasawa ka na. Kailan mo pa gagawin yung obligasyon mo sa magulang? Kaya bago kayo sumunod dyan sa pag-aasawa, o bago kayo maningalang-pugad, maghanda muna kayo. First things first. You must know your priorities in life being a Christian o isang mananampalataya sa Diyos. Kaya, ibig ko po ipakita sa inyo ito, mga kabataan, kasi para sa susunod na linggo, balik kayo uli, makikita nyo, may obligasyon kayo sa magulang Ang anak, may obligasyon sa magulang. Ang magulang, may obligasyon sa anak. Ngayon, bago natin pag-usapan yan, yung munang mag-asawa na pinagtali ng Diyos, iisa yun Hindi nararapat paghiwalay ng tao. Pero meron akong ipapapansin sa inyo, Sabi dun sa Biblia, ibigay ng lalaki sa babae ang sa kanya'y nararapat. Balikan natin yung talata. Ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya'y nararapat, at gayon din naman ang babae sa asawa. Tuloy. Ang babae
ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan kundi ang asawa. Kita mo, pag nag-asawa ka pala, babae, you have lost your control of your being. Nasa lalaki na ang kapangyarihan sa katawan mo. Ulitin po natin. Ang babae ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan kundi ang asawa. Gayon din naman. At gayon din naman ang lalaki ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan kundi ang asawa. Kita nyo, pag nag-asawa ka pala, hindi na kayo may-ari ng katawan mo eh. Pag babae ka, sa lalaki na yung katawan mo. Kung lalaki ka, sa babae na yung katawan mo. Pagdating sa katawan, patas kayo. Patas kayo. Pagdating sa katawan. Ha? Pagka, halimbawa, yung kamay ng asawa mo, iyo yun. Yung kamay ni babae sa lalaki yun. At yung kamay ni lalaki sa babae yun. Bakit? Eh, de, makatilikod mo, no? Eh, hindi mo maabot. Halika, kamuti mo yung likod ko. Ayoko nga. Ah, hindi pwede. Kung Kristiyano ka, lalapit ka kahit ano ginagawa mo. Eh, sinasabi nung boss eh. Oh, kamuti mo. Oh, diinan mo. Alam mo na, parang hindi ka kumakain ng almusal. Diinan mo. Oh, kita mo na. Wala kang kapangyarihan sa sarili mong kata. Gusto kang halikan. Hindi pwedeng wag kang tatanggi. Gusto kang halikan eh. Akin yan eh. Pag ako naman ang gusto mong halikan, hindi rin ako tatanggi. Iyo yan eh. Naiinti. Nung ba ikasal kayo, narinig nyo yun? Nagbayad pa kayo ng malaki, pero di naman narinig yun eh. Hindi naman binasa yun. Dapat nyo maintindihan, pag ang mag-asawa na, ang lalaki walang kapangyarihan sa katawan niya, kundi ang babae. At wala rin namang kapangyarihan ng babae sa katawan niya, kundi ang lalaki. Ayan. Napakaganda siguro relasyon nun, ano, kung matutupad. Biro mo, alam na alam mo, eh, yung kamay ng misis ko, akin yun. Yung kamay ko sa misis ko. Ganon. O, ede, pag inutusan ka nung lalaki, susundin mo. Pag inutusan ka ni babae, susundin mo. Kasi pag-uusap ang laman, pantay lang kayo eh. Kaya ang sabi doon, ang pinagsama ng Diyos, huwag pag-iwalay ng tao, ang dalawa magiging isang laman. Hindi sinabing isang laman at saka isa pa ring espiritu. Hindi pinag-isa doon sa punto na yon. Bakit ho? Kasi may paraan na hindi pwedeng pag-isahin yung dalawa. May punto na hindi pwedeng pantay pa rin. Hindi. Meron hong mas mga punto na nakakataas ang karapatan at kapangyarihan ng lalaki sa babae. Mag-isip kayo. Bigyan kayo halimbawang material. Sa nakilala natin mula ng umpisa, di ba ang babae, ang lalaki tawag padre de pamilya, no? Kaninong apelyido ginagamit ng anak? Sa lalaki. Nagtataka lang ako doon sa mga bansa ngayon, pantay na raw eh. Lalaki at babae, parehong-pareho na raw ng karapatan. Ako, sa Biblia, hindi ako naniniwalang ganon. Unang Timoteo 2:11. Ganito ating mababasa. Ang babae mag-aral na tumahimik, na may buong pagkapasakop. Ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik, sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang saka si Eva. At si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae nang madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Hindi ko ipinahintulot na ang babae magturo o magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Meron ng punto, hindi pwede babae. Hindi pwedeng ikaw ang decision maker o professor nung asawa mong lalaki. Ang presidente yung lalaki. Kaya magkaisa kayo sa laman, may karapatan kayo sa isa't isa. Pero sa mga major decisions in life, regarding your relationship with each other, your relationship with your parents, lawyers, in-laws, your brothers and sisters, ang lalaki pa rin ang dapat na manguna eh. Sa paghahanap buhay, sa kung saan titira, kung saan maraming bagay na pagpapasyahan sa buhay, kung bibili na ba ng color TV, o bibili ng Betamax ba, o VHS ba. Oh. Alam niyo, yung pagsasamaan ng mag-asawa, left and right, up and down. Sabi nga nung kausap namin,
Maraming problema yan eh. Eh kasi, ayaw ni Mr. naman ng TV na black and white. Ayaw niya ng color TV. Kasi masama kayang color TV. Dapat black and white. Ayaw naman ni Mrs. ng black and white. Gusto naman niya color TV. Pagka dun sa bagay na, maliit lang yon. Pag-aawayan na yun eh. Alam nyo, pag-aawayan yon. Kung walang aral na natanggap yung mag-asawa, eh, gera na yon. Gera patani nga eh. Meron nga, nag-umpisa lang sa sinaing eh. Ba't kakailata-latanin yung sinaing mo? Eh, kasi ikadir eh. Naglalaba ako eh. Hindi ko alam yung bigas nabili nung anak mo eh. Bago pa lang bigas. Hindi ko nabawasan ng ayan, lumata. Talagang wala kang kakwenta-kwentang babae. Sabi, sumigaw. Palalamunin mo ako, lugaw. Ayoko niyan. Binalibag yung kanin. Ay, kitang-kita nga ng mata ko eh. Binagdamdam yung babae. Bumunghalit na ng panagkas. Nagmura na. Walang nga ka, inaalila mo na ka, ganyanin mo pa ako. Nagmura. Eh, nadiliman ng isip yung lalaki, minumura siya ng puta. Sinabaka ng isang straight. Baksak. Tiwarik yung babae. Yung pagkatiwarik ay gumapang sa kusina, kumuha ng kutsilo, walang hiya ka. Inupakan, patay. Sinaing lang yun. Kita mo. Eh, pag hindi ka matututo eh. Simenteryo, baksak nyo, kala nyo. Ha? Lalo na kung nakapangasawa ka ng parang yung, hindi ko na nga itutuloy, may magagalit eh. Meron nakapangasawa kang parang ugaling yung lalabas ka lang ng bahay. Saan ka na naman pupunta? Hoy, sino yung lalaki kausap mo, ha? Parang ayaw ka ng palabasin. Gusto ikulong ka na lang. Nako. Para kang ibon mang may layang lumipad. Eh, pagka ang asawa mo yung aarkila ng Guardia Civil, bantayan mo yan. Bawal lumabas. Eh, paano ka na lang? Di nag-asawa ka, sa akala mo liligaya ka, yung pala maiimpyerno ka. At yun talagang impyerno pa, yun ang hinihintay mo pagdating ng araw. Kaya po yung pag-aasawa, gusto nyong maging masarap, kapaki-pakinabang, matahimik, mapayapa, banal, may aralan Diyos sa lalaki at sa babaeng magsasama. Ang pangunahin, pagdating sa katawan, si lalaki ibibigay kay babae ang nararapat. Si babae ibibigay kay lalaki nararapat. Dapat kang intrigahan ng sweldo, binigyan ka. O ikaw naman, ano naman na igaganti mo? Ano naman na ibibigay mo kaya sa asawa mo na nararapat? Wag mo naman paalisin ang baliktad ng kwelyo. O kaya ibutas ang pundilyo o yung pantalon. Ha? Eh hindi, ang nangyayari doon sa ibang babae, tanggap lang ng tanggap ng sweldo. Paglabas ng asawa niya, nakabaliktad yung laylayan ng pantalon niya, nakaganon. Tapos itong puwit na ito butas, hindi man lang tinitingnan. Oh, minsan kung maglabay, may mantsa pa. Kawawa ka naman sa kapalaran mo. O, kaya, kailangan natin ang aral ng Diyos, mga kapatid. Ang mag-asawa, dapat ibigay ng isa't isa ang nararapat sa isa't isa. Eh, ano-ano yung nararapat na yun? Ano-ano yun? Basta ba ganun na lang yun? Ibigay ang nararapat. Para bang yung sabi ng mga karat, mga kapatid, mag-ibigan tayo. Mag-ibigan. Hindi naman pinaliwanag kung anong pag-iibigan. Paano ba, sir, yung pag-iibigan? Magtitingin natin, kikindatan tayo, o magkakamayan tayo pag ganun ba mag-iibigan? Paliwanag mo, ano kahulugan ng mag-iibigan? Mag-iibigan kayong magkakapatid, sabi ni Jesus. Paano? Paliwanag mo, sa Biblia yon. Sabi ng Diyos, ang lalaki at babae, ibigay ni lalaki sa babae na rarapat, ibigay ng babae sa lalaki na rarapat. Eh, ano-ano yon? O, isa-isahin natin. Babalik pa ho kayo. Kung babalik kayo, tutuloy ho natin. Kung hindi na kayo babalik, titigil ko na. Dahil hindi naman puro mag-asawa nandito eh.